mao daw ni siya ang desire nato nga murag dili man ingon nga anang murag ingon gyud nga makasala ta or something inana. Pero if gikan ang temptasyon diya sa yawa, then mao na ang butang nga murag dili gyud maayo. So gingon diri especially something bad or foolish. So for me para sa kuha, ang temptation murag if dili pa nato i-give in ang atong mga kaugalingon sa temptation para sa kuha, wala pa ta nakasala ana. Pero when we have the chance gyud nga murag mo okay na ta sa temptation na gihatag ni Satan sa ato, then that's the time na makasala na ta sa tuwangan sa atong Ginoo. So gingon diri, but where does it come from? So I hope and praying everybody kung namoy mga Bible, let us open our Bible sa James chapter 1 verse 14 to 15. And if wala mo yung mga Bible, naaratan diri atong verses. So duwa man ni siya ka verse, let us read this dungan. So 1, 2, 3, go. Verse 14. But each person is tempted by their own evil desires. These desires lead them on and drag them away. Verse 15. When these desires are allowed to remain, they lead to sin. And when sin is allowed to remain and grow, it leads to death. So blessed be the reading of God's word. Let us pray. Lord God, thank you so much for this wonderful evening. And maghihatag sa mga kinabuhi, Lord God. And as we start our Bible sharing, Lord God, I hope and pray, Lord God, na sa nag-share karon, Lord God, may you help him, Lord God, may you guide him, Lord God, na kung unsa man, Lord God, ang gusto niyo ipaabot sa mga kinabuhi, Lord God, na we will receive it faithfully, Lord God, na nagikan diya sa imo, Lord God. Thank you for everything, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, okay na ba tanan? Maramang nang luya, good. Sorry kayo. Okay na na. So, James chapter 1, verse 14 to 15. So, ganyan 3. James said that temptation comes from our own desires. It is important to understand that temptation itself is not a sin. The things we do with it is what's important. So, muna ginayon sa nasabdan ako, kinuha ramang gunin ako siya sa komentaryo sa Google kung unsa bagid ang murag kanang fact bitaw sa temptation. So, matod pa sa dokumentary nga akong nakuha, importante yun daw nato na dapat yun nato masabtan nga ang temptation itself wala pa ta nakasala kung wala pa na nato gibuhat. Pananglitan ay or wala mo ko ilain ma-joke good kay mga gores mong gano'n na ko wala ko naanan pa wala ko naanan kung sa akong i-joke. So pananglitan kung naay panit sa lechon, di ba? So kung naay panit sa lechon diya, kung na makaingon ka kalambi ba kaya ng lechon. So example, kung mukaon ka na ng lechon, mo na nang sala. Pero if imo ra nakita wala ni mo ikaon nakasala na baka wala pa. Di ba wala pa? So mura siya ginana bitaw nga ang temptation. Pero if imo na tong kaonon, kabalo ka nga mutaas imong dugo, kung magpako-bako na kagsamot, then that's the time nga nakasala na ka. So muna giingon nga it is important to understand that temptation itself is not a sin. So ang temptasyon, dili pa siya sala, dili pa na siya sala. Pero kung ato na nang i-give way na to atong self nga ato nang buhaton, that's the time makasala na ta sa atong Ginoo. So when we give into temptation, we engage sin, so nara, which has spiritual consequences such as death and separation from God. So if kamo, kung dili mo gusto nga mamatay spiritually, kung dili mo gusto nga ma-separate mo sa presence ni Lord, say no to sin yun. Or say no to temptation. If na-time i-tempt ni Satan na buhaton na kay isud po dili man ta i-tempt ni God, di ba? Kay si Satan ra mo gyud i-tempt. Samtang naa pa ang yawa diri, always yun na siya gasamok-samok sa tuwa. Kay mo man ang giyon sa pulong the devil prowls like a roaring lion. Gapangita kung kinsa tong mga hawoy katong murag kulang sa pulong sa Ginoo. And if dili ka gabasa sa pulong sa Ginoo, murag buangon ka nga pagka-Kristohanon, dali rin mo matempt na. Pero naay promise sa Bible ang ingon ni Lord sa tuwa. So gayon diri, but take heart, with God's help, we can overcome temptation. No temptation is too great that it cannot be defeated by Christ. So personally good, kung moingon mong temptation, dili yun na ninyo madaog kung wala ang tabang sa Ginoo. Pero kung naa ang tabang sa Ginoo, always and always yun na natong overcome ang temptation. So gingon diri sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. You are tempted in the same way all other human beings are. God is faithful.
He will not let you be tempted any more than you can take. But when you are tempted, God will give you a way out. Then you will be able to deal with it. So sa tuwa pa, every time nga na temptation na moabot sa atong kinabuhi, kaya din na nato, di ba? Kaya gingondri, when you are tempted, God will give you a way out. So every temptation nga moabot sa atong kinabuhi, always din na dapat nasa atong hunahuna, na kaya din nato. Kaya ano kaya man nato? Promise ni Lord eh. Sabi niya, God will give you a way out. Then you will be able to deal with it. Pero ang problema, kita. Ang mga Kristohanon ang problema. Kay murag responsibility na nila kung unsa nila pag-respond sa temptation na ginahatag ni Satan. If ikaw tinuod yun ka nga murag ay dili pa mag-ingon gid nga perfect ta. I mean perfect man ta. Perfect ta sa mata sa Ginoo. Pero kung mayon yun ta nga dili gyud ko mayon nga everyday dili ta mga sayop or something kay napamata sa kalibutan. But ang importante ana is kung mapandol na, matumba ta, ang importante mutindog, mabhaan ang tuhod, ug mubalik. Mubalik diya sa dalan sa Ginoo. Kaya mo naging nga every temptation naagi na si Lord sa ato nga magtabang sa ato to give us a way out. Pero it depends on us rin. So, mintras sa'yo pa or wala pa yung temptation na maabot sa atong life, say no to temptation yun or say no to sin yun. Amen? Amen. Wow. Amen. So, learning from Jesus temptation. Sorry na sa'yo. So, learning from Jesus' temptation in the wilderness. So, taas mo, kaya ni siya ang Matthew chapter 4 verse 1 to 11. So, i-summarize na lang nila ko siya gamit ng AI. So, gingon diri sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11, in this story, makita nato diri ang temptation ni Jesus bitaw atong tulo ka book nga gitempt siya ni Satan dito sa wilderness. So, Jesus was faced with three great temptations. So, dili lang ni siya basta-basta nga temptation na, kay gingon diri three great temptation. Kung nasa lang kita ang mga tao pa nga temptation gani dali ra kay tagapapandol pero pag abot kan Jesus grabe ang iyang pag-overcome sa temptation. Great na gani nga temptation. So ang first one is turning stones into bread. Ang second one is challenging God's protection. And ang third one is katong murag kasi itong third one gani anang gi-promise ni Satan murag ihatag niya ang kingdom ba? Oh, ihatag niya ang kingdom kan Jesus. And nako'y duha ka learnings na gusto po nako i-share sa inyo about aning Matthew chapter 4 verse 1 to 11. And ang first one is Jesus relied on the scripture. Or in other words, si Jesus kay murag nagmatuto siya sa pulong sa Ginoo. So ganyan every time Satan tempted him, Jesus responded with, "It is written." He resisted temptation with God's word. So God's word again. So the Bible is our weapon in our spiritual battles. So manang ginaingon na if ikaw Kristohanon ka, kunya dili ka gabasa sa pulong sa Ginoo, tinuod ba gyud ka ang Kristohanon ka, di ba? Kay kung Kristohanon ta, dapat mo basa gyud ta always sa pulong sa Ginoo. Pero ako, maigo man gyapon ko ani kay naway usay ako nga tapulan lagi sa girag schoolworks, murag gyapon bagsak gyapon. Munang importante nga munang ginaingon day nga ni Denzel Washington gyud na put God first. Magkinaonsam ng kilabong kalibutan basta kay ang imong ginauna gyud ang Ginoo, especially gyud sa pulong sa Ginoo. Kay gingon diri, the Bible is our weapon in spiritual battles. Kay kuan, murag i-think na lang nato bitaw nga when temptation comes, when Satan tries to kuan ganang murag ilaron ta, makaingon ba ta 100% yun nga makalikay ta sa mga temptasyon if dili ta boldly gyud gabasa sa pulong sa Ginoo? Di ba? Dili yun. Kaya nga naman, so may kabalo sa pang defend na to sa tong self. O pang offense na to sa tong self kang Satan if dili tagabasa sa pulong sa Ginoo, di ba? So, i-idolize yun na to si Jesus, which is ang iyang gibuhat, he relied on the scripture or nagbase siya sa pulong sa Ginoo. And ang second one is Jesus didn't argue with the devil. So, Jesus did not argue with Satan. Instead, he held strong on what God's word says. So, maragya po, pulong sa Ginoo. So, when we are faced with temptation, we shouldn't think about thoughts that leads to sin. We must shut it down quickly by speaking the truth. So, marag example lang yapon nga, if temptation comes, ayaw na pag-ingon sa mong kaugalingon, dili lagi ko matintala ni, dili ko matintala itong lechon. Pagkataon-taon, kinipunit na. Kaan na yan. Di ba? Or something, ay nana, bitang marag example lang,
if kabalo na ka nga naagi kumuanha ka ng mga lugar or if asa man ka karon, if murag nasa inyong sense bitaw nga murag buhat yun ni sayawa. Ay na mo kawalingon, dili lagi ko mo sa dili lagi ko matintal. Kay kung sige ra ingon og inana, matintal gid ka. So kung murag ko lang bitaw murag huna-hunaon imo mo sa bitaw nga. Kung kabalo ka nga nay temptasyon sa yawa, hawa na lang diya. Kung kabalo ka nga kana diri nga kwarto, murag kumusulod ko ani daghan kay mga adik, daghan kay mga unsa pa man diya. Kung kabalo ka nga nay temptasyon nga lang lugar, ayaw na lang sulod. So muna gingon sa pulong sa Ginoong murag, do not enter into temptation. Murag nakita lang bitaw na akong verse ito, do not enter into temptation. So murag ako na-realize ba nga, before ka matagak sa temptation, nisulod ka sa temptation. Kaya dili man ka matagak sa temptation kung wala ka nisulod sa temptation, di ba? Just like, kung example lang yan kung pertahan. Kung kabalo ka nga kanang apertahan, kung musulod ka na matagak ka, mamatay ka. So para dili ka mamatay, dili ka musulod na ng apertahan. So marang inana bitaw nga ang temptation bitaw nga. Kung kabalo ka nga kanang temptation, makadaot na sa imuha, ayaw na lang sudli. Or likay good with all your might uban ang tabang sa Ginoo. So amen ba? Amen. So kani. So nako ibutang upat ka butang diri nang ibutang upat ka butang nga ibutang. Murag 4 key discussion or ways on how to overcome any temptation na ihatag ni Satan sa atong life. So ang first one is stay close to God. So gingon diri sa James chapter 4 verse 7 to 8, verse 7. So obey God. Stand up to the devil. He will run away from you. Verse 8. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, O sinners. Make your hearts pure, you who can make up your minds. So, sa pagbasa na ni, the closer we are to God, the stronger we get at resisting temptation. Spend time every day in prayer, studying the Bible, and worship. These practices elevate your relationship with God and help you face challenges in life. So, if you want to overcome any temptation na moabot sa imong kinabuhi, be intimate with the Lord. Or sa may lain words sa be intimate. Dapat yun, murag amiguhon ni mo si Lord ba? Himuon ni mong barkada. Di ba kay, gingon sa isang kanta, I am a friend of God. Ito kay, di ba gingon sa kanta nga, I am a friend of God. So if you want to overcome any temptation yun, stay close to God. Imbes nga mag-stay close ka sa mga friends ng mga bad influence or something yan na, stay close you to God. Kaya para makatabang na sa imo to overcome any temptation. So unsaon man nato para maging close ta kang God. Unsa man? So gibutan 3, spend time every day in prayer, spend time every day in studying the Bible, and spend time every day in worship. So gingon gyud ra every day. Dili kay once a week, twice a week, thrice a week. So kundi every day. So kana yun, be consistent when it comes sa atong Ginoo. So amen. Amen. So ang second one is guard your heart and mind. So gingon sa Proverbs chapter 4 verse 23. Above everything else, guard your heart. Everything you do comes from it. So temptation often begins in our minds. Guarding your heart involves being aware of what you allow into your mind, what you watch, what you read, and listen to. Negative influences can plant seeds of temptation. Therefore, it's important to fill the mind with God's Word. So muna nga, importante yun na atong sagangan ng atong mga kasing-kasing o atong mga huna-huna. Especially sa atong, just like sa atong ginatanaw, sa atong ginabasa, o sa atong mga gipaminawan. Pero wala, para sa ko, wala mo ko nangingon nga, sala ang mananaw action movies, sala ang magbasa og mga motivational books, or sala ang maminaw og love song. Sala day. Para sa ko, wala mo ko nangingon nga, sala na. As long as priority yun nato ang pulong sa Ginoo. More yun ang importante. So muna nga, guard your heart and mind. Kay kung unsa ang imong ginabahog sa imong kasing-kasing o sa imong huna-huna, maog yun na imong gawas sa imong pagkatao. So amen ba? So muna nga, always good, guard your heart and mind. Imbis nga, murag always na ka maglaag-laag sa gawas or something inana. If na kay free time, spend time with the Lord. If kung murag busy kay ka, dili gyud na ang tinuod ang word nga busy kay everyday gyud na gyud tay free time. And kanang free time imbes na nga imo nang study sa imong schoolworks, before ka mag-study or before ka
magtrabaho sa inyong mga trabaho sa balay, unahan gid si Lord. So guard your heart and mind. And ang third one is accountability or discipleship groups. So gingon sa Ecclesiastes chapter 4 verse 12. One person could be overpowered, but two people can stand up for themselves. And a rope made out of 3 cords isn't easily broken. So God did not create us to go through life alone. Find trustworthy people or mentors in your faith who can hold you accountable. When you're fighting with temptation, ask for help. So muna nga ang accountability group na to, ang atong discipleship group, importante yun kaya na siya. Murag, do not take it for granted bito kay muna sila ang mga tao nga makatabang sa ato para mas mulago ang atong relationship kang God. Wala ko kabalo if nanaba mo yung mga accountability group, ang mga GORS. Pero ang mga youth mo kay nanaba accountability or wala pa? Pero bitaw kay ang sa kuan yun, ang murag para pud sa ako sa simbang yun, murag importante yun kayo ang discipleship group kay wala kang gudta kabalo or example ang isa ka individual. Yes, serve diri sa simbahan pero walay gagahit sa iya, di ba? Walay ga-guide, walay ga-tabang. So, more 50-50% yung po ng chance na ma-fall into temptation yun po siya. So, muna nga, importante, especially if na yung mga newcomers bitaw, marang mga bagong mga goers yan po na mga youth, importante yun kayo nga, marang i-abi-abi na to sila, kamustawa na to sila, o i-invite yun na to sila diretso sa itong accountability. Kanang yun, accountability kay isa man ta sa mga instrumento ni Lord na gamiton yun. So, kanang yun, importante yun kayo ang accountability. So, if kinsa pa walay accountability diri at lang mo kang pastor or kang mami Yvonne, if you want to join an accountability group, na lang sila mami o papa. So accountability, kaya yun, importante yun kayo accountability or discipleship group. And lastly is prayer. So sa gingon sa Matthew chapter 6 verse 13, keep us from sinning when we are tempted. Save us from the evil one. So when we are tempted, we should first ask God for help. God is always trustworthy to give us the strength we need. So muna nga, prayer is very important. Prayer life. So muna nga, everyday, dili lang po, kanang, if nalugar temptation na maabot sa atong life, ay harap po tamo ang po. Marag dili, na po. Kung dili, everyday, mag-pray ta everyday. Mag-pray ta for guidance, mag-pray ta for protection, mag-pray ta nga atong relationship ng God, mudako pa yun or something na kay, one thing po niya diabot sa akong mind kay if dili mo gud nato bungan og importansya nga atong pag-ampo kay mura ra gyud nato ginaingon ba nga example mag-pray ta for guidance ni Lord, and if dili ta mag-pray for guidance ni Lord, mura ginaingon nato to sa atong self bitaw nga, Lord, I don't need your guidance, munang dili ko mag-pray. Lord, dili na ko kinahanglan ng imong protection, munang dili ko mag-pray. Mura ginana bitaw. So if mura dili nato bungan og importansya nga atong pag-ampo, mura nato ginaingon nga, Lord, dili ti ka kinahanglan sa akong kinabuhi. That's why gani nga mag-pray ta every day kay para naa si Lord sa atong side. Di ba? Mag-pray ta kang Lord nga si Lord dili siya mawala sa tuwa. Ay dili magid mawala si Lord sa tuwa. Kita ra man nga kawala nga. Murag ang guidance ni Lord na perminti, ang iyang strength na atong kinahanglan na perminti o ginana pa. So prayer is very important. So kato, prayer is very important. So conclusion. Conclusion ako, okay ra mo? Conclusion, kadyo tra ko ikaw naging mong ani kay karon pa na ako na-realize mga college naman ko. So murag, naman ko time good na mag-study sa word, naging ko time, pero usay mo kakapuyan ako. Kanya mo, usay kung suod ko, magpagawas pa ko sa ero. Yeah, something na. Manang dili na ako kapanalhik sa balay, dili na ako kapangmap kay kapuyan, magiging kay ko. Tapos kwilahan na lang gani, daghan mga pangit kaya dito sa ambot na kapuyan, pag-uli na ako. So muna nga, ambot lang yun, na-realize na gina ko, malahi ra gid ang senior high school o college nga kinabuhi. May na lang gani, kaya wala ko nag-engineering, kaya ambot na lang yun kung nag-engineering ko. Pero mura nga pa na, God is good naman. So conclusion, remember temptation is natural, but it is not unbeatable. God has given us everything we need to avoid it and live a victorious life through Him. So mo ginaingon yun nga, ang temptation, natural ra gid na siya. Always yun ang nato nga gina-face. Kaya napaman si Satan sa kalibutan, di ba? Kaya ang promise pa ni Satan sa mga Kristohanon, gusto niya nga gubaon ta. He wants us to be, Satan wants to kill,
to steal and to destroy. So gusto niya nga kawato ng imong oras sa Ginoo, gusto niya gubaon ang imong relationship sa Ginoo, o kana gusto niya nga mawala ka sa presensya sa Ginoo. Pero gayon diri, God has given us everything we need to avoid it and live a victorious life through Him. So when it comes temptation, depende na gid sa usa ka Kristohanon. Kaya naman ko sa mga Kristohanon nga murag low pa ang ilang murag knowledge ng God or ang ilang pag-apply sa pulong sa Ginoo. That's why naiusahay nga ma-tempted sila. Pero sagdi lang, murag ginayon nga ang kinabuhi niya po na. So murag ginayon nga, if masayop ta, as long as magrepent, makitag sorry ni Lord, and let's get back on track sa atong spiritual walk with the Lord. Kaya mo po nang isa nabasa na ako sa pulong sa Ginoo nga, ang usa daw ka kinabuhi sa Kristohanon, always ina magmadaugon if always pud ang Kristohanon makikiusa kang Lord. So dili magmadaugon ang kinabuhi sa Kristohanon kung dili siya makikiusa kang Lord. So mo na ang promise ni Lord sa tuwa. If makikiusa ta kang Lord, we will always be victorious. So amen ba? Amen. So how can I wala ning good reflection? So let's pray. So what to? Okay ra ba mong tanan? Kadya or sakto ra 15 minutes. Pasaylo ta. Pero let's pray. Lord God, thank you so much for this wonderful night nga gihatag sa mga kinabuhi, Lord God, especially when it comes to temptation, Lord God. We hope and pray, Lord God, na every temptation na mong gina-face every day, we know you, Lord God, na si Satan sa mong na siya, Lord God, niya. He wants us, Lord God, to drive our attention away from you, Lord God, but I hope and pray, Lord God, na we will be boldly, Lord God, na magabasa sa mong pulong, Lord God, i-apply na mo, Lord God, kung unsa ang among natunan sa mong pulong, Lord God, para ikaw ang mahimaya, Lord God, o ang mahimon sa mga kinabuhi, Lord God. And as we depart from this place, Lord God, may you cover us with your mighty blood, Lord God, precious blood, Lord God, na wala ibuhat ni Satan, makapadol ka na mo, Lord God, kaya ka sa mga kinabuhi, Lord God. Thank you for everything, Lord God. We trust you everything, Lord God, na sa pamay tapos sa mga kinabuhi, Lord God. We give you everything, Lord God, sa mga kinabuhi, Lord God. We love you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord.